Noong unang panahon sa lupain ng mga Ilocano, may isang batang isinilang na hindi ordinaryo. Ang kanyang ina ay si Namongan, asawa ng mandirigmang si Don Juan. Habang nasa digmaan ng ama, nagsilang si Namongan ng isang sanggol. Ngunit pagkasilang pa lamang ng bata, nagsalita agad ito, "Ang pangalan ko ay Lamang." Nang inig sa gulat ang mga tao sa paligid, hindi normal ang batang yun, may kakaiba sa kanya. Habang lumalaki, mabilis lumakas si Lamang, hindi siya tulad ng ordinaryong bata. Matapang siya, malakas, at tila walang kinatatakutan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isip, hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ama. Isang araw, nalaman niyang nagtungo si Don Juan sa kabundukan upang makipaglaban sa mga kaaway at hindi na nakabalik pa. Kahit bata pa lamang si Lamang, nagpasya siyang hanapin ng ama. Bitbit ang kanyang tapang, nagtungo siya sa malalayong kabundukan. Tinahak niya ang mapanganib na daan hanggang makarating siya sa lupain ng mga mandirigma. Ngunit pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang masakit na katotohanan. Patay na ang kanyang ama. Nagliliyab sa galit si Lamang, humigpit ang kanyang kamao habang nanginginig ang buong paligid sa kanyang puot. At doon nagsimula ang paghihiganti, mag-isa niyang hinarap ang napakaraming mandirigma. Mabilis siyang kumilos na parang kidlat, isa-isang bumagsak ang kanyang mga kalaban hanggang walang natirang makakaharang sa kanya. Matapos may paghiganti ang ama, bumalik si Lamang sa kanilang bayan bilang isang bayani. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kwento. Isang araw, nabalitaan niya ang tungkol sa isang napakagandang dalaga na nagngangalang Ines Canoyan. Maraming kalalakihan ang humahanga rito, mayayaman, makapangyarihan, at kilalang mandirigma. Ngunit hindi natinag si Lamang, naglakbay siya upang ligawan si Ines. Bago makarating sa tahanan ng dalaga, naligo muna siya sa ilog matapos ang mahabang paglalakbay. At dahil sa sobrang dumi ng kanyang katawan mula sa mga laban at paglalakbay, namatay ang mga isda sa ilog. Ganito kalaki at kaepekto ang katauhan ni Lamang sa mga alamat. Nang makarating siya sa tahanan ni Ines Canoyan, agad niyang napahanga ang lahat, hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang kakaibang karisma at kayamanan. Kasama pa niya ang kanyang mahiwagang aso at tandang. Kalaunan, napaibig niya si Ines Canoyan at sila ay ikinasal sa isang engranding pagdiriwang. Akala ng lahat, masaya na ang magiging wakas ng kanilang kwento. Ngunit dumating ang trahedya. Isang araw, nagtungo si Lamang sa dagat upang mangisda. Ngunit sa kailaliman ng tubig ay may naghihintay na kapahamakan. Isang dambuhalang halimaw na isda ang sumulpot at nilamon si Lamang. Hindi na siya nakabalik. Lumuha ang kanyang asawa, nagluksa ang buong bayan. Ngunit hindi doon nagtapos ang alamat ng bayani. Tinipon ang mga buto ni Lamang, kasama ang kanyang mahiwagang aso at tandang. Isang himala ang nangyari. Tumilaw ang tandang, at muling nabuhay si Lamang. Mula noon, naging alamat ang kanyang pangalan. Isang bayaning hindi lamang nakipaglaban sa mga kaaway, kundi maging sa kamatayan mismo. Wakas.